No parking daw dito sa telecommunity. Tama naman, so doon ka mag-park, wag dito, 'di ba? So ito na talaga ang huling bahagi ng aking pamamasyal dito sa Ilocos. Pagkatapos naming maglibot-libot na parang tanod doon sa Calle Crisologo, dumiretso naman kami dito sa may Baluarte Zone ni Chavez Singson. Sa Vegan City pa rin naman to, Ilocos Sorsogon. Ayan yung mga rates sa entrance, basahin nyo na lang. Abalahin nyo pa ako. Inavel namin yung 150 per head. May kasama na kasi siyang shuttle service. Kung gusto nyo naman walk-in, 100 lang. Pero di nyo mapupuntahan yung mga malalayong parte nitong Baluarte. Sa may bungad lang kayo. Pagkatapos naming magbayad, dumiretso na kami kung saan man yung tinuro nung cashier. And then pinakita yung ticket sa tapos tinatakan kami sa braso. Pagpasok, ayan o, mga hayop agad yung bumungad be. Dito kasi yung feeding area, pwede mo silang pakainin kung gusto mo. Habang nag-aantay ng shuttle service. Ipakita nyo lang yung number nyo sa mga traffic enforcer tapos tatawagin kayo kapag may dumating ng sasakyan. Ayan, nakasakay na kami. Malamang kaya nga umaandar, diba? O wag muna kayong manghinayang sa mga madadaanan nyo na magandang tanawin kasi bababa din kayo dyan mamaya. Unang destinasyon ng aming shuttle service ay ang Safari Gallery, Baumya Aguri. Para sang museum o museum talaga ito, iniba lang yung tawag. Lahat ng makikita mong mga hayop dito na ginawang estatwa na ay mga nahanting talaga personally ni Sir Chavez Singson na binili niya para maiuwi sa Pilipinas dahil mayaman siya. And then pinatuyo nila yung balat para ma-preserve hanggang sa maging ganyan yung itsura, yung parang totoo ba na buhay pa rin pero hindi na gumagalaw. Taxidermy ang tawag sa ganong proseso. O diba nag-research ako. Hindi taxonomy, hindi dermatology, kundi taxidermy. Parang ganito din yung prosesong ginagawa ni Sasori doon sa mga puppet niya na made of human ninja. Ganon. Katulad nito, di ba parang totoo siya? Pero pinatigas lang yan, tignan nyo, kahit tusok-tusukin ko pa. Di ba hindi na siya gumagalaw? Why? Ikaw pala yan, Paloma Vlog. Akala ko kung kasama ka sa mga koleksyon ni Chavez Singson. Meron ditong picture ng tigre na parang mayroong imahe ni Chavez. Parang pinapakita dito na siya ang tunay na tigre ng Norte. Malalaman nyo mamaya kung ba't ko nasabi. Paglabas mo dito sa may museum, may makikita kang isang lion. Pwede magpa-picture ng malapitan pero may bayad. Pag solo 150, pag dalawa kayo 250, pag tatlo pataas 300. Diba? Lahat na lang may bayad. Makasakay na nga ulit sa shuttle para sa aming next destination, ang Araneta Center Cubao Station. Habang nasa biyahe kami, may nadaanan kaming kamag-anak ko na nakasuot ng stripes. Ayan siya, O yan lang, ano pang sasabihin ko dyan? Di man ako si Kuya Kim, Ayun pala yung gold na hotel, Mamaya puntahan namin yan. Medyo malayo-layo kasi itong next destination namin. Hindi mo ito mapupuntahan kapag walk-in yung binayaran mong entrance fee. Dito matatagpuan yung mga best friend mo na may mga iba't ibang kulay. Mga python ngayon. Titigan nyo na lang at ayoko mag-explain sa mga ganyan. Di man ako si Kuya Kim para maging maalam sa mga buhay nila. Mga reticulated python lahat yata ng mga ito. Walang viper, yun pa naman gusto kong ma-meet in person. Ito naman sina iguana, chameleon o kung ano mang tawag sa kanila. Ayun naman yung tortoise, natutulog. Pati dito sa may crocodile area, ayan, mga tulog din. Ganun talaga siguro yung mga buhaya, kain tulog lang. Siguro na to, mayor or congressman na kasi medyo malaki-laki na Pag medyo maliit pa dyan, SK tawag doon. Ay, malaki na to be, senador. O siya, tara na. Next station, Arpapa Station. Andito na kami ngayon sa may Kulay Gold na hotel. Wala akong idea ba't nila kami dinala dito at kung ano ang mga makikita. Hanggang sa nabasa ko na lang tong gold refinery. Pagpasok ko, naluka ako, B. May sarili palang paggawaan ng gold at silver si Chavez. Siya yata yung totoong nagmamayari ng Talanog Gold. Ayan yung mga minina na raw materials. Tapos ilalagay nila yan sa makina para makuha yung gold, silver, copper o kung anumang elemento gamit itong mga machine. Pero hindi na to nag-ooperate ngayon. Nilipat na sa ibang lugar. Iniwan na lang tong ibang mga kagamitan for public viewing. Ito naman yung rolling mill kung saan ginagawa yung calling card ni Sir Chavez Singson na made of gold. At mga piling tao lang daw ang binibigyan niya ng kanyang gold calling card. Isa na ako doon, charot. Pure gold yun ha, nasasanla daw sabi ng babae. Hindi basta gold plated lang na calling card ha. So itong dining table nyo made of gold din, gano'n. Charot, tara na nga at nagbumuka na akong hampas lupa talaga dito, be. Napakayaman talaga ni Chavez, no? Diyos ko, kaya pala nabili niya ang Miss Universe Philippines. Di ako makakapayag na mas mayaman pa siya sa akin. Ito ang sa Trap Gold Refinery, binaliktad lang yan para maging partas. Yun yung bus liner niya, diba? Partas. Balang araw, hindi lang kita papantayan, lalampasan pa kita.
O bakit? Nagmanifest ako. Wala mang masama sa pagmanifest Huling binabaan namin ay dito sa may signage ng Balwarte. May iba pang pwedeng puntahan dito kaso pagod na kami kaya dito na lang kami mag-picture-picture. Dito maganda kasi mag-pictorial ng pang-post sa Facebook para maipakita sa mga friends mo sa Facebook na galing kang Balwarte talaga. Paalis na sana kami kaso bigla ko mang nabantag itong mga ostrich. Sakto binibigyan sila ng mga pagkain. Kaya ayun, nilapitan namin. Tapos nagpicture-picture kami dyan ni Paloma. Sinubukan ko siyang ipakyaw kasi di ba ganyan yung ginagawa nila kung napapanood nyo para hindi sila tukain ng ostrich. So yan na po ang last tourist destination namin dito sa Ilocos. Mag-alasing ko na ng hapon kami bumiyahe pauwi. Huminto lang kami ulit saglit dito sa may arko ng Ilocos Sur. Nagulat nga lang ako nung pagbaba ko kasi akala ko minumura nila ako. Iba pala yung nakasulat. Thank you so much Ilocos Sur and Ilocos Norte. Hanggang sa Moli. Idinaan at inihinto kami saglit ng driver dito pala sa may Ubasan sa La Union. Tapos pinatikim nila kami ng grape wine na walang alcohol at hindi nakakalasing. Kaya pwede sa mga born again. Gustong gusto ko mag-vlog dito sa Ubasan kaso hindi na ako nakapag-video masyado kasi gabi kami dumating na. Hindi na masyadong kita yung tanawin. Kaya ayun, namitas na lang ako dyan tas kinain ko. Pwede naman daw kasing kumain. Ewan ko lang kung unlimited ang pagsubo nito ha. Baka mamaya singilin ka na pag napadami na yung kain mo ba. Kung mag-uwi ka naman ng mga bunga, babayaran mo syempre. Ewan ko lang kung magkano. Tinanong ko pala si kuya kung nagbebenta rin sila ng grape seedlings. Sabi niya meron daw. 100 pesos isa. Kaya kumuha ako syempre. Ayan ang dami pala nilang seedlings. Itatanim ko doon sa bukid namin. Matagal ko na kasing gustong magtanim talaga nito. Sana mabuhay ka. Nag-stop over pala ulit kami dito sa may Agoo, La Union para mag-dinner dito sa Jollibee. Kala mo kung may budget pa. Tapos ito na ang nakakalungkot na pangyayari. Pagpasok ko dito sa sasakyan, nasagi ko pala yung binili kong grape seedling. Ayan, napigtas tuloy yung dahon ng gigil ako. Sana mabuhay ka pa pag tinanim na kita. May ugat naman na yan Update ko na lang kayo kung may sisibol pa na simit yan. Yun lamang po. Thank you so much Lakotsyarong Bata Travel Services, Kuya Maui Taylor at sa mga nakasama naming joiners din. Nice meeting you all. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity, let's make people happy. Natapos din, oo.